So we are still in our series na ang title ay Bakit Wala Pa? At this will be part 3. Para balkan lang po natin yung nakadaan nating 2 Sundays. Ang reason of delays ay dahil hinahadlangan ng kaaway. Ang isa ay upang matuto tayong magtiwala kay Jesus. At patatlo, dahil mayroong pagpapala na dapat kasabay ng ibang pagpapala. At ang paapat, kaya hindi pa dumadating, ay sobra naman ang desire sa hinihintay, sobrang gusto. Siyempre naman, sabi ng Panginoon, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Ay maaari ka namang mas mahal mo yung hinihingi mo kaysa hinihingan mo. So, hindi pa dumadating. So ngayon ay marami na pong nagpapatotoo na yung mga dating na delay ay naka-breakthrough na at dumating na. Praise God. So, pakinggan nga po natin ang isang mag-testify. Ako nga po pala ay kapatid ng Sir Randy Manumbali at gusto ko pong mag-testify about delays. Dahil 5 taon na rin po ako naghihintay ng item for teacher. Bali, mag 30 years old na nga po pala ako nung makagraduate po ako ng college. Dahil madami po akong opportunities na pinalampas at ang aking pong plano, ako po ay hindi na mag-aaral at magtatrabaho na lamang. Pero iba po pala ang plano ng Diyos sa akin. Ang pinakilala niya po sa akin at naging katuwang ko sa buhay ay pinush po ako na mag-aral at makapagtapos. Noong 2 taon pa lang po ang aming anak. Ang kurso pong pinakuha niya sa akin ay teacher kahit sabi ko po ay ayaw ko pong magturo. At sa biyaya po ng Diyos, ako po ay nakatapos noong 2019 at unang take ko po ng board, ako po ay nakapasa. Pero hindi po pala ganun kadali ang pag-a-apply. 5 taon na po ako nagpaparang sa public school at hindi po ako matawag-tawag na item. Lagi pong substitute teacher lang. Naka-12 na po akong signing of appointment for sub. Hanggang sa magkaroon po ng hiring, ang non-teaching personnel, yun po ay same benefits and same offer po ng teacher 1. Ang trabaho po ay paperworks at assist po sa mga heads. Ang pinagkaiba po ay wala din pong hawak na bata. 500 plus po ang applicants at 163 lang daw po ang kailangan. Nung lumabas po ang ranking, ako po ay pan 210. Sabi ko po ay medyo malayo. Parang mas malapit pa po yung ranking ko sa teacher. At nung Sunday po, September 29, ang preaching po ni Pastor Ito ay about delays. Bakit wala pa? Ang sabi ko pa po ay siguro po ay sobrang traffic kaya matagal dumating. Ang declaration niya po doon ay, ang delays mo ngayon ay hindi na delays bukas. Ezekiel 12:28, God says, none of my words will be delayed any longer. Ang prayer ko po noon ay, Lord, excited po ako mag-testify. At kinabukasan po, Monday, may nag-email po sa akin galing DepEd personnel ng SDO Batangas Province. Ang sabi po ay, greetings in the name of public service. Are you willing to accept the position of Administrative Officer 2 in Abong Elementary School? So, ako po ay tuwang-tuwa. Ganun po pala ang pakiramdam kapag dumating yung napakatagal mo nang hinihintay, ang item. So, ako po ay nag-yes agad. Yun po pala yung purpose ni Lord kung bakit nadidelay. Para magtiwala sa Kanya at patuloy na magtiwala. Grabe po si Lord. Hindi niyo po aasahan na iso-surprise ka sa ganung pagkakataon. All glory to God. God bless everyone. Narito ka ba ngayon? Makikitas naman ng kamay. Yung iyo, praise God, you are blessed. Ang susunod namang magpapatotoo sa banda-banda dyan ni si Randy na. At dumating na ang matagal nang hinihintay. Okay. So, nasa number 5 tayo. Number 5. Bakit wala pa? Kailangang mapagtagumpayan ang pagsubok. Okay?
John 15:7. Still, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Hiningi natin ang ating nais, pero bakit ang tagal bago ito nagawa para sa atin? Kasi nga, mayroong kondisyon doon sa unang sinabi, kung kayo'y mananatili sa akin, walang problema doon. Maraming Kristiyano sinasabing ako'y kay Kristo. Iyong sunod ang medyo nagkakaroon ng issue. Ano yon? At ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Ito ang kondisyon. Kailangan ang salita ng Diyos ay nananatili sa atin. Yes, ang hinihingi natin ay nadidelay kasi may kondisyon. Kailangan ang salita ay nananatili sa atin. At ang salita ay nananatili kung kumikilos tayo ayon sa salita, hindi ayon sa sinabi ng ibang tao o ninuman. Maraming salita eh. Ang tanong, anong salita na nananatili sa iyo? Maaaring ang magulang mo may sinabi sa iyo. Maaaring ang asawa mo. Maaaring yung newscaster. Maaaring, anong salita? Kasi ganito yon. Para malaman kung nananatili ang salita ng Diyos sa atin, padadaanin tayo ng Diyos sa sitwasyon na magpapalabas ng akmang kilos ayon sa salita. Ang tawag sa sitwasyon na iyon ay pagsubok. Kindly say pagsubok. Okay. Nakarinig ka ng salita. Ang salita ay tungkol sa pagpapatawad. At nakita mo yung verse, Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Nakita mo ang salita, narinig mo ang salita. Kailangan ka pala magpatawad, hindi basta lamang kung anumang uri ng pagpapatawad. Kailangan ng pagpapatawad mo ay katulad ng pagpapatawad ni Kristo sa iyo. At dito nagkakaroon ng issue. So yan ay pinag-aaralan, nakikinig, hanggang sa nauunawaan mo. Kailangan pala ko magpatawad katulad ng pagpapatawad ng Panginoong Yesus. At paano nagpatawad ng Panginoong Yesus? Wala na yon. Hindi na pinag-uusapan. Hindi ginagamit laban sa kung kanino man. Maaari ka namang ikaw'y nagpatawad, pagkatapos babangkitin mo pa ng babangkitin. Anong uri ng pagpapatawad yon? Hindi ganun ang pagpapatawad ng Panginoong Yesus. Kung narinig ako doon, merong ipinrich. Tinamaan daw yung asawa. Ginanyon daw ng asawang babae. Tsak, tsak. Naniko. Sabi, di kayo napatawad mo na ako. Ay, oo nga. Ay, anong ibig sabihin na yan? Bakit naniniko ka pa? So, maaaring noong narinig mo ang salita'y na-bless ka. Ang sarap ng salita. Nakakagaan ang damdamin. Pero malalaman mo lang kung nanatili ang salitang ito sa iyo, kung dadaan ka sa sitwasyon na kailangan mong magpatawad. Magandang salita, ang ganda na sinasabi. Ang puntos, pumasok ba yung sa puso mo? Malalim ba ang pagkapasok? At kung yan ay pumasok sa puso mo, nananatili ba? Bakit? Maaaring ngayon ay nagpatawad ka, next week ba magpapatawad ka? Dahil malalaman natin kung nanatili ang salita. Again, uulitin ko, ba't ito'y mahalaga? Dito nakasalalay yung pagtanggap mo sa hinihingi mo. Condition to. Isa pang example, nakarinig ka ng salita. Ang salita ay magpakumbaba. James 4 verse 6, God opposes the proud but shows favor to the humble. Mas madaling gawin ang pagpapakumbaba kung magpapakumbaba ka sa talagang mataas sa'yo. Lagi ko itong sinasabi all of us, or most of us, can easily humble ourselves before someone na talagang mataas. Gobernador, kumusta po kayo? Pasok po kayo. Oh, congressman, upo po kayo. Nagpapakumbaba tayo. Ang tanong ko, paano pag ang pumasok doon yan, medyo ang tingin mo mas mataas ka? Will you give the same courtesy, the same respect? Kaya mo bang magpakumbaba sa iyong empleyado? Kaya mo bang magpakumbaba sa iyong anak? Kay lumabas lang sa akin.
Kung wala ako'y wala ka. Hindi na doon malaman ng mga bata eh. Oh, ba't di ka makaimik? Ba't di ka makaimik? Nung umimik eh, bakit ka nasagot? Malalaman mo lamang kapag dumaan ka sa sitwasyon na kailangan mong magpakumbaba sa tao mas mababa sa'yo. Anong tawag doon? Pagsubok. Kaya may pagsubok dahil may sinusubok. Sinusubok ang salitang narinig o nabasa. Kung itong salitang ito'y nananatili sa puso, kung ito ay natanim ng malalim, sapat para baguhin ang ating kilos at ang ating ugali. Kung hindi ikaw napakilos nito ayon sa kanyang salita o ayon sa sinabi ng Diyos, nung ikaw ay dumaan sa pagsubok, then it means kumilos ka pa rin sa dating gawi. Kumilos ka pa rin sa pattern ng sanlibutan ito, it means yung salitang iyong narinig hindi na natili sa iyo. Merong Christian na nagtatanong, bakit para mas marami pa yata akong pagsubok kaysa hindi Christian? Bakit para mas marami akong pagsubok ngayon kaysa nung ako hindi Christian? Okay. Ito ang sagot. Kasi ang destiny natin ay ang makamukha ang Panginoong Hesus. Nung ikaw ay naging born again, naging Christian, hindi naman nanatili doon eh. Hindi ka naman iiwan ng Diyos sa kung ano ka dati. Hindi ka iiwan ng Diyos sa kung anong ugali mo dati. Ikaw ay makikinig na salita at sa tulong ng banal na Espiritu, ikaw ay babaguhin ng salita. Kaya nababagong ating isipan habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ka, dahil mahal ka ng Diyos, hindi ka iiwan ng Diyos kung ano ka nung ikaw ay bago maging Christian. Maaari ka naman ikibabaero nung ikaw ay hindi pa Christian, nung ikaw naging Christian, ikibabaero pa rin. Maaari ba namang ikaw ay lasenggo nung hindi ka naging Christian, tapos nung naging Christian, ikilasenggo ka pa rin. No, kikilos ang Diyos sa puso mo. Kaya ako nagpapasalamat, nandito ka eh. Bakit? Kasi nakakarinig ka ng salita. Ang salitang ito hindi mo maririnig sa labas. Lalo na't ang mga kasama mo ay kapareho mo ang ginagawa. I-encourage ka pa. Pero hindi. Dito, tinuturo natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At yung salitang yan, pag pumasok sa puso mo, tutulong ang banal na Espiritu para magkaroon ka ng lakas na masunod ang salita at manatili ang salita sa iyo. Now, dahil ang destiny natin ay makamukha ang Panginoong Hesus, para mangyari yon, kailangan makinig tayo ng salita ng Diyos at manatili ang salita sa atin. It is the reason kung bakit kayo ay lagi kong ini-invite na umattend ng church, yung mga nasa online, lagi makinig. It is the reason kung bakit pagkatapos ng ating church, kayo merong life group. At anong pinag-uusapan sa life group? Yung salitang narinig ninyo para lalo pang maunawaan. Okay? Bakit yun mahalaga? Kasi yun ang gagamitin ng Diyos para itama ang ating ugali, ang ating itsura, ang ating image sa Kanyang anak. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya may mga pagsubok ang Christian ay dahil sa salita. Sinusubok ng Diyos kung yung salita ay nananatili sa iyo. 2 Corinthians 3:18. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Dahil wala nang talukbong ang ating mga muka, dahil inalis na ang piring sa ating mga mata, nakikita na natin ang katotohanan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the light. Ang Panginoong Hesus sa salita niya ang katotohanan. Maraming mga salita, pero ang salita ng Diyos ang katotohanan. Kung yung sinasabi nila, hindi akma sa sinabi ng Panginoong Hesus, hindi katotohanan ang kanilang mga sinabi. Ang sinabi lang ng Panginoong Hesus dahil siya ang katotohanan. Now, dahil nawala ang piring sa ating mga mata,
nawala ang talukbong sa ating muka, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus habang nakikinig tayo ng Kanyang salita. Nakikita natin ang Kanyang ugali, nakikita natin ang Kanyang kapangyarihan, nakikita natin kung sino siya. It is the reason kung bakit ang prayer ko lagi, Lord, reveal yourself to all of us. More, ipakilala mo sarili mo, makita ka namin, makilala ka namin, kasi yun lamang ang way para makamukha natin siya. At dahil doon, tinutulungan tayo ng Banal Espiritu, it is the reason kaya may pagsubok. Sinusubok kung nananatili ang salita. Sa hindi pa Christian, may cover pa ang kanyang muka, may piring pa ang kanyang mata. Sinasabi mo ang katotohanan, hindi makita. Sinasabi mong si Jesus ang Diyos, ang dami pa niyang sinasabing kung sino-sinong Diyos. Pag pinaliwanag mo na si Jesus lang ang Diyos, ang sasabihin niya, pero merong malakas sa Kanya. Hindi makita na there is only isa lang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, isa lang. Bakit? Kasi siya lamang ang Diyos at ang tao. Pwede niyang i-represent ang Diyos sa tao at pwede niyang i-represent ang tao sa Diyos. Kung sino man ang ginagawa mong tagapamagitan, kahit pa anong sinabi nilang anong buti na yan, tao pa rin lamang yan, hindi yan Diyos. And he cannot or she cannot represent God sa mga tao. Paano siya magiging tagapamagitan? Ang tagapamagitan ay nasa gitna. Nire-represent ang tao, nire-represent ang Diyos. Kay Jesus lang yan. Kaya ngayon, ano nangyayari? Nawawala ang piring mo sa mata. Nakikita mo ang katotohanan. Okay? Sa hindi pa Christian, hindi niya nakikita ang glory ni Jesus, ang glory ni God, hindi niya makakamukha si Jesus. Dahil kung may salita man siyang marinig, baka hindi niya maunawaan. Gagawin pang katatawanan, pagbibiruan pa, nag-share ka ng words, sisigaw ng hallelujah na naman, praise the Lord na naman, kasi hindi niya naunawaan. So, anong ibig po sabihin? Walang salitang susubukin sa kanya. Walang pumasok na salita. Anong susubukin? So, si Christian, walang pagsubok. Ay, ano po yung problema? Si hindi Christian, walang pagsubok. Ay, ano po yung dinadaan ng problema ng hindi Christian? Correct, problema lang. It could be consequences ng ginawa niya o ginawa ng ibang tao na naapektuhan siya. It could be the troubles, the common problems brought about by this imperfect world. Kasi nakatira tayo sa mundong hindi perpekto, of course may problema. Wala pa sa langit eh. So ang nararanasan ng hindi Christian ay common problems. Pwede ho bang tawaging pagsubok yon? I don't think so. Dahil anong susubukin? Ang sinusubok ay ang salita kung ito'y nananatili. And we pray na gamitin ng Diyos ang mga problems na iyon upang hanapin nila ang Diyos. We pray. Kaya yung ating mga pinagpe-pray na, Lord, ang aking mga mahal sa buhay ay makakilala sa iyo, ano man sa nangyayari? Praise God sana kung dumating sa church, nakita ang katotohanan, meron talagang medyo matigas ang ulo Meron talagang kailangan kumilos ang Diyos para siya'y magising At alam mo kang napakabilis makagising. Pag namumroblema na wala nang makapitan, wala nang maasahan, talagang pakitawag kay pastor. Ako'y mananalangin, isusuko ko na ang buhay ko sa Panginoon. Well, salamat. At ginamit ng Diyos ang problema para hanapin nilang Panginoon. Salamat. So, sa Christians, may mga problems na orchestrated ng Diyos. Ang Diyos ang author. Ito ay mga pagsubok na dumadalisay sa atin. Awit 66 verse 10 hanggang 12. O Diyos, tunay ngang binigyan nyo kami ng pagsubok. Yan na, ano pa ka namang liliwanag pa diyan? Tunay ngang binigyan nyo kami ng pagsubok na tulad ng apoy na nagpapadalisay sa pilak.
Alam ba ninyo pala, ito na may nakita ko rin lang sa Facebook. Minsan diyan ako nakuha ng revelation eh. Yan daw palang nakikita kung ang pilak ay talagang makinis na, dadaan niya sa apoy, tutunawin niya, maraming gagawin. Pero makikita daw kung yan ay talagang pure na kapag tumingin yung gumagawa at nakita ang reflection niya doon sa pilak. Gano'n siya ka-pure. Kapag nare-reflect na natin ang image ng Panginoong Jesus. Pero ito ang point. Talagang yung mga pagsubok na nating dadaanan, depende sa pinanggalingan lalo na ha. Lalo na ang pinanggalingan mo'y napakalalim o napakalayo sa Panginoon, ay sa daming hubugan, sa daming ayusin. Isa na ako doon ang layo ng pinanggalingan, kaya ang daming ayusin hanggang ngayon may inaayos. Praise God, sa tapos na ang Diyos sa inyo. Meron ba dito yung tapos ng ayusan? Abay, salamat naman at ikaw pala graduate na. Pero hindi, hanggat tayo nandito, may inaayos si Lord. Amen ba? Tingnan mo ang katabi mo. Sa palagay mo kay malayo pa yan. Medyo Pag sinabing malayo pa, ay talagang yan nananatili ang salita. Ibig sabihin marunong magpakumbaba. Pero pag sinabi nung isa, ay ako'y kung sa 10 ako'y 9 na, ay siya ka. Verse 11, hinayaan ninyo kaming mahuli sa bitag at pinagpasan nyo kami ng mabigat na dalahin. Sino nakaka-relate diyan? Ang bigat ng burden ko talaga. Pag-pray mo naman ako. Verse 12, pinabayaan ninyo ang aming mga kaaway na tapakan kami sa ulo. Ay talaga naman, ako'y naapi doon. Parang ako talagang hinayaan nyo. Parang dumaan kami sa apoy at lumusong sa baha. Pero meron akong babasahin sa inyo. Ito ang bumawi Ngunit, dinala ninyo kami sa lugar ng kasaganaan. After nung lahat ng mga pagsubok na yon, sa pahuli, dinala sa pagpapala. Bakit kaya? Kasi nakapasa. Pag-usapan natin yan. Okay, binigyan muna ng Diyos ng matitinding pagsubok bago dinala sa lugar ng kasaganaan. Kaya, kung sa halip na blessings ang dumarating, yung matagal ng delay, yung hinihintay mo, ay ang dumating pa ay mga pagsubok, it means malapit na ang fulfillment ng pangako. Kung katatapos lang ng pagsubok, ay may pagsubok na ulit, ma-excite ka na. Kasi it means, minamadali na ni Lord ang pagdating ng blessings mo. If you will only look at the perspective of God sa pagsubok, ang akala ng iba, hanggang kailan? Mag-enjoy ka na, pag padami ng padami, pag iyan ng pagsubok ay sunod-sunod, minamadali na ni Lord. Ayaw na niyang madelay. Gusto na ni Lord na maging iyo na yung salita, kaya sinusubok ka. Gusto ni Lord na ikaw ay matuto, makuha mo, at yung salita yung manatili para yung kondisyon upang ang iyong panalangin ay kanyang ibigay, ay matupad na yung kondisyon na yon. Are you there? Kaya sabi ng James chapter 1 verses 2 to 3, count it all joy, my brothers. Bilangin mo, ituring mo na yun ay kagalakan when you meet trials of various kinds. Kapag ikaw ay naharap sa iba't ibang pagsubok, i-consider mong kagalakan. Bakit i-consider? Hindi kagalakan ay di yung i-consider. Hindi naman talaga masaya pag nasa pagsubok kaya ituring mo na kagalakan. Kaya pag dumadaan ka sa pagsubok, bakit? Pagsubok na naman. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Yang pagsubok sa iyong pananampalataya, tinan mo, sinusubok yung salita. Sinusubok kung may pananampalataya sa salitang iyong narinig. Yan nagpuproduce ng patience, nagpuproduce yan ng karakter ng Panginoong Jesus.
Kung maraming beses ka nang sinubok sa isang area, kahit sa pakiramdam mo na may napagtagumpayan mo na yon dati, it means gusto lang ni Lord na maging iyong-iyo ng salita. Dahil kapag nanatili ng salita sa iyo, uulitin ko, John 15:7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, tingnan ninyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Ang pagsubok, ang susubok, kung ang salita'y nananatili sa iyo, pag yun napagtagumpayan mo, blessing na yan. Ang delay ay paraan ng Diyos upang palaguin pa tayo sa pananampalataya. Okay, lalo na at may matinding plano ang Diyos sa iyo, matindi ang pagsubok mo. Kasi padadaanin ka niya sa iba't iba, sunod-sunod, matitindi na pagsubok upang mas hanapin mo pa si God. Dahil kailangan mo itong karakter na ito upang ikaw ay magamit ng gusto ng Panginoon. Upang hanapin mo pa si God hanggang sa siya na lang ang hinahanap mo. Dahil hindi ka pwedeng maging man of God, woman of God, kung hindi naman si God ang hinahanap mo. Kaya kung dumadaan ka sa pagsubok, ang ibig, at matitinding pagsubok, ang ibig sabihin niyan, inihahanda ka ni Lord sa matinding paggamit. Pastor, bakit ganito ang pagsubok ko? Kakaiba naman kaysa sa iba. Sobra naman kumpara doon, ito lang matindi ang pagsubok ko. Praise God. Gagamitin ka ni Lord. Hanggang ma-develop ang karakter na kailangan mo sa assignment ni God sa iyo. Paano malalaman kung handa ka na sa blessings na ibibigay o gagawin ng Diyos sa iyo? Paano mo malalaman? Kapag napagtagumpayan mo na ang pagsubok, sunod na tanong, paano malalaman kung napagtagumpayan ko ng pagsubok? O sinong gustong makaalam? Example, mas madaling naunawaan kapag merong example Magbe-birthday ka. Halimbawa, sino ka magbe-birthday? Si Rev Eric, magbe-birthday yan. Saan kami pupunta? Kami yata ay 1,300. Saan kami pupunta? Okay, tinatawanan lang ako. Gayon kapag ayaw mag-imbita. Gayon lang yan, para hindi halata. Pero ako na magsasabi, iniimbita ko kayo sa birthday ni Rev Eric. Pumunta kayo. Sano? Basta hanggang doon lang ako. Yun lang ang kaya ko, ha? Yung pag-i-invite at ang pagpunta. Yung details, bahala na siya. Baka ma-pressure. Sadyang na may pressure kami. Okay. Ilan taon ka na, Rev Eric? Kaya hayaan mo magtanong, hindi ka man babae. 45. Ba? Tanda ko pa si Rev Eric nung ito'y 44 Okay. Magbe-birthday at gusto mong mag-blow out. Ika'y nanalangin. At ginamit mo mga salitang iyong narinig. Lord, ang sabi mo, ask and you shall receive. Uy, may narinig ka salita. Inulit mo. Lord, ang sabi mo rin, huwag akong mababalisa sa iinumin at sa kakainin. At huwag kong alalahanin ang aking isusuot kahit si Solomon ay hindi nadamitan ng katulad ng pagdadamit mo sa mga liryo sa parang. Kung ang mga ibon sa iyong papawid ay napakain mo, ako pa ba naman? And then, may pinakawakan ka pa rin salita. Lord, ang iyong pangako, ako ang magpapautang, hindi ako mangungutang. Kaya Lord God, hinihiling ko, ako'y maghahanda sa birthday ko. Hindi ako mangungutang, hindi ako magiging, at talagang maghahanda ako. Now, habang papalapit ng birthday mo, ikay nag-aalala. Malapit na. Bakit wala pa? Part 4. Bakit wala pa? At heto, nagsisimula ka ng mag-month's effort. Merong naglibre sa KFC. Sabi mo, sana all.
Ikaw ngayon magtitigil. Yung mga nagsasana all, kayo ngayon magtitigil ha. Kayo parinig ng mga sana all. Sino na ang sinabihan mo ng sana all na ikaw na all? Ikaw napasama sa all? Oh, ay siya. Huwag na magparinig. Now, at nung malapit ng birthday mo, wala pa rin. Bakit wala pa? Kaya, ikaw ay nangutang na. And praise God, nakapaghanda ka sa birthday mo at masaya ang birthday mo. So, ano nangyari? Ito yung, dinaanan mo ang pagsubok, pero hindi mo pinagtagumpayan. Maraming nagsasabing, ay salamat, ako'y nakalampas sa pagsubok. Anong nakalampas? Ang pagsubok hindi nilalampasan, yan ipinagtatagumpayan. Another scenario. Gusto mo maghanda sa birthday, ha? Habang papalapit na ang birthday, ay hindi ka nababalisa. Cool. Walang nakakahalatang wala kang perang panghanda. At patuloy ka nagtitiwala sa Diyos that God will provide. Meron kang word At hindi ka nagpaparinig. Hindi ka nangungutang. Hindi naman sa walang magpautang, kundi talagang by your choice. At dumating ang birthday mo at hindi ka nakapaghanda. Alam mo, napagtagumpayan mo ang pagsubok. Ha? Humingi nga ako, hindi nga ako binigay. Paano ko napagtagumpayan yon? Paano napagtagumpayan ang pagsubok ay hindi ko nga tinanggap ang hinihingi ko? Ito yon. It is not a matter kung nasolusyonan ba ang problema, kundi kung kumilos ka ba ayon sa salitang narinig mo. It is a question of nanatili ba ang salita sa atin o hindi. Iyon ang magiging sukat kung napagtagumpayan mo ang pagsubok. Okay, para lalo mas maliwanag, alam kong medyo nauugangin yung Narinig mo yung love is patient, love is kind. Pero noong may problema at nagkaroon ka ng pagsubok, namumroblema ka, bagay kay napakasungit. Huwag kang maingit ako yun. Then, alam mo yung mga pagsubok, yung mga pagyay pagsubok, yan ay dadaan At maaaring nasolusyonan si problema. Pero hindi ka pa rin nakapasa kasi hindi bumunga ang salita sa iyo. Walang nangyaring transformation. Walang nangyaring ikaw ay nakamukha ng Panginoong Hesus. Wala. Kasi ang iyong mindset ay matanggap mo lang. Dumaan ka sa pagsubok, di ka nagtagumpay. Why? Ang katagumpayan sa pagsubok ay kung kumilos ka sa salita, hindi kung natanggap mo ang gusto mo. Sa point of view natin, ang answered prayers ay pag tinanggap na natin ang ating hinihingi. Sa point of view ni God, ang answered prayer ay kapag tinanggap natin ang gusto niyang ibigay. At malimit, magkaiba ang gusto natin sa gusto muna niyang ibigay. Gusto kong bigyan din yung muna Malimit magkaiba. Parang ganito, gusto ng Diyos na makamukha natin siya. Gusto natin tayo yumaman. Gusto ng Diyos na luwalhatiin natin siya. Itaas ang pangalan sa harapan ng mga tao at sa buhay natin. Ang gusto naman natin ay maayos na relasyon. Gusto natin ay jowa, asawa, kaibigan. Gusto ng Diyos na maging heavenly minded tayo, nang iniisip natin ay ang buhay na daratan kaysa sa buhay na ito. Ang gusto naman natin ay malakas na katawan, pabata ng pabata yan. Gusto ng Diyos na dumami ang makarinig ng kanyang salita. Ang gusto naman natin ay ang ating career ay maging maganda at tayo'y ma-promote. Ulitin ko. Sa point of view natin, ang answered prayers ay pag tinanggap natin ang ating hinihingi. At tingnan po ninyo kung anong ating hinihingi. It's 2
selfish. Na hindi natin kita ang malakihang pananaw ng Diyos. Kaya sa point of view ni God, ang answered prayer ay kapag tinanggap natin ang gusto niyang ibigay. Ito ang gusto kong ibigay sa iyo. Gusto kong makamukha mo ako. Gusto kong luwalhatiin mo ako. Gusto kong ang isip mo ay maging isip langit. Gusto kong dumami ang makarinig ng aking salita at marami ang makakilala sa akin. Eh bakit po ganon? Paano yung akin? Bakit wala pa? Hindi nyo alam itong ating title na ito, bakit wala pa part 3? Pwedeng si Lord din ang nagsasalita eh. Bakit wala pa? Eh kasi pareho tayong nag-e-expect eh. May ina-expect tayo, may ina-expect ang Diyos. At minsan magkahiwalay na magkahiwalay ito. Paano ho yun? Hindi ko natanggap ang hinihingi ko. Then, pababawiin ka ni Lord. Pag nakalampas ang sitwasyon, at hindi mo nakuha, pababawiin ka ni Lord. Kaya nga, mayroong muna. Kaya sabi ng Diyos, seek me first and my righteousness, my kingdom and my righteousness, and all these things shall be added unto you. Mayroong muna, ang mahalagay nananatili ang salita sa atin. Na siyang condition para ang hinihingi mo ay gawin ng Diyos para sa iyo. God will never be late. Kaya nga, ikaw dinadalas-dalas na ni Lord sa pagsubok eh. Gusto niyang ibigay. Hindi mo lang mapasa ang pagsubok, hindi ka makamukha niya. Ang iyong laging tugon sa pagsubok ay yung dati mong reaksyon. Nakapareho ng reaksyon ng mundo at ng sanlibutan. Kapareho ng imik ng mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Kailangan ang maging response mo ay yung salita ng natanim sa puso mo at yun ang lalabas sa kilos mo. Ikaw ay naapakan. Ang nakaapak pa naman sa iyo ay naka-high heels, ano? Ay meron kang ingrown. At lalabas na ang dating gawi. Gustong lumabas. At ang lumabas ay speaking in tongues. Alam mo, kaya sunod-sunod ang pagsubok, minamadali na ni Lord ang blessing mo. Ipasa mo naman. Huwag mo namang daanan lang. Iba yung dumaan sa pinasa. Ipasa mo muna ang pagsubok bago mo tanggapin ang sagot sa panalangin. Are you there? Panoodin po natin ang isang video ulit. Alam nyo, ang dami nagpatotoo ng delay. Yung iba lang inahihiya daw sabihin. Pero pakinggan natin ang another testimony. Magandang araw po. Ako po si Junjun Payag, taga Ibaan, Batangas. Share ko lang po sa inyo ang kabutihan ni Lord na ginawa niya sa akin. Ako po kasi ay nagtatrabaho po sa BPI Direct Bank po, nakaka-assign po ako sa Binyan Branch. So, ang layo po ng travel time po kasi 2.5 hours po ang ginugugol po sa pagmamaneho po ng motor. At kaya hindi ko po kaya magbiyahe at ako'y nag-boarding house na lang po doon. Monday to Friday po, ako po ay nasa Binyan, and Saturday, Sunday lang po ako nakakauwi ng Ibaan. At Saturday, Sunday ko naman din po nakakasama ang aking mag-ina. So, kulang po yung time na nakakasama ko sila. Pero siyempre po, bilang isang ama, asawa, tinitiis ko po yun para po sa kanila. Kaya nagpe-pray po ako kay Lord na, Lord, sana po ako po ay ilapit niyo naman po ng trabaho. Kasi gusto ko rin, at the same time po kasi gusto ko rin mapalapit din po sa inyo. And then, si Lord, nung haraang linggo po, biyaya po ng Panginoon, nagkaroon po ng opening sa Candelaria Branch na pag travel time po mula dito sa Ibaan hanggang sa Candelaria ay isang oras lang po. Kaya yun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa loob po ng 5 years na pinag-pray ko po sa Kanya, ibinigay na po niya sa akin. And then, sabi nga po ni Pastor nung last week na may delay lang po kasi inihahanda lang po talaga niya ang puso ko at ang emotion ko po, Panginoon,
para ilagay po ako sa tamang lugar ng sa tamang lugar at mas malapit po sa Kanya. Kaya talaga ako nagpapasalamat po sa Panginoon kasi ibinigay na po niya yung gustong-gusto kong trabaho na kung saan araw-araw na po ako makakauwi, makakasama ko po ang pamilya ko. Kaya Lord, sa iyo po talaga lahat ng papurit pasasalamat. Salamat po. Amen, 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 amen. Praise God. Narito ka ba, Junjun? Makikita sa kamay kung narito ka. Narito ba siya? Ayun, Junjun. Praise God, you are blessed. So, 5 years din, kapareho ni, hindi ko naman ako ang pangalan mo, sabi mo ikaw ay sister ni Randy. Kaya tuloy, kapareho ni sister ni Randy, pareho kayong 5 years na delay. Pero nag-breakthrough. May sasabihin ako sa inyo. Dahil ang salita ay narinig ninyo, i-confirm ni Lord ang katotohanan ng kanyang salita, maraming makaka-breakthrough dito, maraming delays ang magaganap na. Kanino yun? Kanino yun? Okay. So, pupunta tayo sa number 6. Dalawa lang ngayon. Itong isa pagsubok, kailangan ay malampasan mo yan. Ha? Sinusubok yung salitang natanim sa'yo. Kaya, be aware ha, pag dumadaan ka sa pagsubok, ano bang salita ang sinusubok sa akin? Okay? O number 6, reason ng delay, pagrereklamo. Closing prayer na. Philippians 2:14 and 15. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Okay. Look at the children of Israel in the Bible. Alam ba ninyo, palalayain sila ng Diyos sa pagiging alipin. Alipin ang mga Israel sa Egypt. At pinili niya si Moses para pangunahan, maging leader sila ng bansang Israel. Hindi pa sila bansa eh. Mga tao pa lang sila. Wala pa silang state, wala pa silang lugar. Kaya sila ginagawang isang bansa na. At ngayon, palalayain na sila. Alam ba ninyo, sa daming beses nagreklamo ng mga Israelita, actually, 14 times eh. 14 na beses ang na-record na kanilang pagko-complain. Ang unang-una ay noong pinapangunahan na ni Moses, nagalit si Pharaoh, kaya sila yung nag-complain. Dahil sa iyo, Moses, sa sinasabi mong yung mga promised land na yan, eto, lalo kaming pinahirapan ni Pharaoh. And then, sila alam niyo yung storya, sila nakalaya, sila umalis, marami nangyaring himala, pero habang sila nagtatravel, nagreklamo sila kasi hindi masarap ang tubig. And then, nagreklamo sila kasi nagugutom daw sila. Nagreklamo sila kasi yung pagkain nila, hinahanap nila yung pagkain nila sa Egypt, yung mga pipino, ganyan. Nag-complain sila dahil sila'y nauuhaw. Again, nagreklamo sila sa pagkain. And then, nagreklamo si Miriam at si Aaron tungkol sa leadership ni Moses. Pati yung piniling asawa ni Moses, pinakikialaman nila, nagko-complain sila. And then, noong sila'y malapit na sa Promised Land, nagko-complain ng mga Israelita dahil sa mga higanti sa Promised Land. Gayong sabi ng Diyos, binigay na niya ang Promised Land sa kanila. Ang daming pagko-complain, gusto na nilang paltan si Moses bilang leader. Gagawa na sila ng kanilang bagong leader at babalik na sila sa Egypt. And then, nag-complain uli dahil sa tubig. And then nag-complain sila, laban na sa Diyos. Hindi lang laban kay Moses, laban na sa Diyos. Wala nang ginawa kundi magreklamo. Magbulong-bulungan, magmaktol. Kaya anong nangyari? Na-delay ang kanilang pagdating sa Promised Land. Ang journey from Egypt to Canaan will only take 11 days. Alam ba ninyo, 40 taon bago sila nakarating. Yan po ang nangyayari sa mga reklamo ng reklamo. Yung first generation ng Israelita, walang nakarating.
Kaya huwag mong aakalain na walang bagay ang pagrereklamo. Napakatindi niyang makadelay ng blessing. Hindi kumikilos ang Diyos sa reklamo, sa complaint, sa murmuring, sa grumbling. Hindi na kumikilos ang Diyos diyan. Kumikilos ang Diyos sa pananampalataya. At alam mo, dahil sa kasanayan natin na mag-complain, magreklamo, sanay na sanay eh. Sanay na sanay tayong mamansin ng iba, mamansin ng hindi alam ng reklamador na lumalabas na ito sa kanyang muka at sa kanyang personalidad. Yung mareklamong tao, labas sa kanyang muka. Tingnan mo ang katabi mo. Mukha kang reklamador. Hindi daw naman. Hoy, maging mabait kayo sa katabi nyo. Dahil sa kasanayang magreklamo, nahasa na, gumaling na makakita ng irireklamo, na makakita ng pupunahin at iko-complain. Ay ano ang problema doon? Ang problema ay ito, magaling makakita ng iko-complain, hindi na makakita ng ipagpapasalamat. Hirap ng makapansin ng blessing kasi naka-intune siya sa irereklamo. And this is the question. Bakit ka nag-e-expect na dumating ang pagpapalang hinihingi mo sa Diyos kung ikaw naman ay complain ng complain sa gitna ng mga blessings na tinanggap mo? Na hindi mo na nakikita kasi ikaw ay complain ng complain sa wala pa. O sa hindi pa nagaganap, o sa nangyari hindi sa gusto mo, hindi mo na napansin yung mga blessings sa palibot mo. Iyan po ang karakter ng mga reklamador. Hindi nila kita ang blessing. Kaya, kapag sinabihan ka, count your blessing, nagkakaroon ka ng gap. Iniisip mo pa, ano nga ga? Nag-e-effort ka pa, hindi ka sanay Pag sanay kang mag-complain, you will never see the blessing. Hindi mo kaagad ma-appreciate. Kahit ang dumating ay blessing na, ginagawa mo pa rin reason para mag-complain. Paano yon? Parang ganito. Yun na naman ang pang-ulam Yan nakahapon yan pa rin ngayon. Abay magaling at meron. Kaya tayo inuutosang magpasalamat bago mag-pray Ikaw kayo nagpapasalamat, pagka ang pang-ulam yun uli. Ari na naman Ay Lord, kung ano na rin ang prayer ko kahapon, yun na rin. Kaya tayo inuutosang mag-pray para laging maging habit natin ang pagpapasalamat. Magaling nga. At ikay may gana. Yung kayo na pagpasalamat mo, ang gana mo. Dahil nakakahalata lamang yung magulang mo Talagang rin aking anak na ay hindi nababago ang gana. Ay ikay magpasalamat, ikay magana. Hindi mo kita yung mga blessing na yun Paano ka bibigyan ni Lord ng hinihingi mo? Hindi mo pinagpapasalamat kung anong meron ka. Hindi mo alam, you are so blessed. Napaka-blessed mo. Rosario, you are blessed. J.A.1 Rosario, you are blessed. People online, you are blessed. Pero kailangang tingnan mo, magsanay ka na makita. Pag ang kasama mo ay reklamo ng reklamo, ako by God's grace, gusto kong maging top of the line ang ating lahat na gamit, ang ating Minsan, ang kailangan lang skill at technology para malaman ano ba ang tamang ilalagay. Kasi gusto ko ang worship natin maganda. Gusto ko malamig tayo. Gusto ko Pero alam mo, sa dami ko pa rin naririnig na complain. Alam nyo,
Tinignan ko yung tubig dito, yung tubig natin dito, ay hindi nakasaksak eh. Ay hindi, malamig lahat. Ano nga sabihin, magpasalamat ka, kahit hindi nakasaksak, pwedeng isaksak naman, hindi lang napasaksak, salamat. Pero yun sinasabi lang para naman gawin uli. Hindi ko naman yung sinasabi as if bakit ka complain ko. Hindi pa siya nagko-complain. Sinasabi lang niya for management. Bigla akong yung bumawi. Halata ba, Eric? Parang okay. Kalamig-lamig naman eh. Kalamig-lamig naman eh. O hindi kayo mag-jacket. Magpasalamat ka't malamig kaysa mainit. Ano? May pinapawisan ba? Wala. Nagpasalamat ka ba? Salamat Lord, habang ako'y nakupo dito, hindi ako pinapawisan. O, hindi mo naman nakita yun. Kaya yung katabi mo, hanggang ngayon ay mabango. Isipin mo kung pinagpawisan na yan at hanggang ngayon pinagpapawisan, ay di nagsama ng amoy na yan. Sama-sama na ang Vicks, sama-sama na ang katingkaw. Laok-laok ng amoy niyan, hindi mo naman na ipagpasalamat yung hindi mo kita yun eh. Kasi pag sanay kang magreklamo, nahihirapan kang makita ang blessing. Amen ba? O sino nagpapasalamat ng inyong upuan somehow may space na kayo? Kasi hindi mo na ikumpara nung tayo sikip na sikip Talagang papalakpak baka makatama ka pagka ano. O sino nagpapasalamat kasi kahit pa paano, nakakapasok ka, mayroong parking. Ay hindi sabi, sikip na ho sikip na ho ang parking. Gayon ga, papasensya na ha, at kasalanan ko yung talaga, kasalanan ko. No, di naman ganon. Pero alam mo, sinasabi lang naman nila para malaman ko at magawan na ng paraan. Pero ibig ko sabihin, pwede ba isang linggo, wala tayong gagawin, kundi ang sasabihin lang natin pagpapasalamat. Ay, salamat, ang laki-laki ng ating lugar. Amen ba? Bigyan ko kaya kayo. Sige, palapakan mo na sila. O, bigyan ko kayo ng isang reason para magpasalamat. Okay? Yung pong lupa sa tabi ng ating gate, sa banda rito, di ba may mga bahay doon? Naisip na ninyo, ano? Yun doon, yung kina Sister Feli doon. Yun po, ay binibili na natin. Thank you, Lord. Kaya yun po yung isa sa pinakamahal na parking. Yung pong nabili natin, isa sa pinakamahal na landscape, yun naman isa sa pinakamahal na parking. Kaya naman, another thing na ipagpapasalamat mo, ay ikaw ay maging kabahagi sa pagbili noon. Amen ka? Medyo malaking halaga. Pero kailan na naman tayo nagkulang? Ay, ang Diyos na may lagi nagpo-provide. Ano? Kaya, we have been given an opportunity na makabahagi dito. Na kayo'y aking ini-encourage na mag-pledge. Kayo'y manalangin, tanong ninyo kay Lord, na kayo'y gamitin. Hindi na ako magpapasulat ng papel kung magkano ipe-bless sila. No. It's between you and the Lord. Lagi kong sinasabi, kayang kumilos ni Lord sa taga Baguio, taga Palawan, taga Mindanao, taga abroad, at sabihin, gusto ko po maging bahagi, gusto ko pong ako ang magbayad ng kalahati niyang pwedeng gawin yun ni Lord. Pero JA1 Rosario at JA1 online member, JA1 Rosario online member, we have been given an opportunity na makabahagi dito. I am encouraging you na mag-pledge para sa pagbili natin ng lupang yan. Amen ba? So, you can message yung ating page, FB page, or you can go directly sa office pag kayo ay magbibigay na ng inyong pledge. Gawin natin to hanggang December. Gawin natin hanggang December. Are you happy? Amen. Praise God. Palapakan natin si Lord.
Doon po sa hindi nakakaalam, ang ating pong property ay magiging 1 hektarya na. Magiging 1 hektarya. At we are really thinking kung paano natin mapapalaki ang parking. Sa totoo lamang ay pinalinisan natin doon sa may basketball court. Lalagyan nyo ng pebbles para makapag-parking pa rin tayo doon. Kasi sikip na nga naman. Well, balik tayo. Itigil ng pagrereklamo. Maghanap tayo ng ipagpapasalamat. Hindi mo i-appreciate kahit ang blessing ay ginagawa mo pa rin reason mag-complain kapag ikaw ay mareklamo. Bata, kung hindi ka mapag-aral ng magulang mo, sa halip na sisihin mong magulang mo at mag-complain ka ng mag-complain, mag-isip ka ng paraan. Huwag mo namang ibigay lagi sa magulang mong responsibility. Hindi nga kaya tanggapin mo na. Umisip ka ng paraan, lumapit ka, mag-pray ka. Meron akong sasabihin sa inyo, maraming gustong mag-scholar. Makita lamang na ikaw ay ka-scholar. Paano kay scholar ay laman ka ng computer shop? Paano kay scholar na hindi ka nag-church? I mean, gusto nila na, gusto kong i-scholar ko, ibubunga naman. Maaari ka namang lahat ay pakabig. Ipakita mo naman na talagang ikaw ay makakatapos. Ganon ang gustong mag-aral. Hindi yung para bagang ikaw ay obligasyon. Yan. Nasa mode na ako ibang mode na ako ngayon. Dahil lalo kang hindi makakapag-aral habang nagrereklamo ka, sa mga reklamador, saradong opportunity sa iyo. Ang problema sa taong malimit na binibigyan, ay nag-iisip na sila'y obligasyon. Na obligasyon na nung nagbibigay, na gawin ang pagbibigay. Kaya kapag ang pagbibigay ay nabawasan, napatigil, naantala, sila'y nagko-complain. At alam mo ba, kung titignan mo, sobra naman sila. Walang utang na loob. Hindi mapagpasalamat. Binibigyan na ngay, magpasalamat sila. Alam mo bang ganyan ang ginagawa natin sa Diyos? Napakadaming binibigay sa atin ng Diyos. Ang akala natin talaga ay yun obligasyon ng Diyos, dapat lang niyang gawin. Kaya pag napatigil, antala, o nawala, sinisisi ang Diyos. Bakit mo hinayaan Diyos mangyari ito? Samantala, ang dami natin pagpapasalamat. Kapag hindi tayo thankful, hindi natin alam tayo nagiging greedy. Covetousness delays God's promises for our lives. Matanong kita, dapatan lang ha, gusto mo bang kasama ang taong mareklamo? Yung gang kayo kakain, kasarap na ng pang-ulam, sasabihin, ngayaw ko na rin. Nagkakataba. Ay nako, medyo maalat Kung kayo wag nang kumain. Nagsisimula pala ay puro reklamo na Gusto mo pa kasama ang mareklamo? Yung ikay nagdadrive, kasama mo? Lahat napakadaming reklamador ng mga driver, passenger, Lalo na yung sa kailaan, pati pagdadrive mo ipapakaalman. Anong ang tawag doon? Backseat? Driver. Kayo napasama na sa taong wala nang inumi kundi reklamo. Yan na naman. Sinisira na naman ng kalye, ayos pa. Parang may guilty din Sandali paano mo ka na sigurong ayos pa? Yang kalye, meron niyang lifespan. Akala mo, ayos sa una, yan ay sira na sa ilalim. Akala naman lagi natin, pagpatag pa'y ayos na hindi naman tayo engineer. Are you there? Huwag nga kayong sasabay doon sa nagre-reklamo, ikay may narinig na reklamo, uulitin mo sa iba. Taga-ulit ka ng reklamo. Kaya anong tawag sa iyo? Echo. Ang daming reklamo din sa mga sakay. Yan, mga pasaway na driver na yan. Ay, tingnan mo, kung magbaba ng mga pasahero, hindi man natabi, aring tricycle na rin. Akala mo yung kanyang kalye, bagal na bagal, ay tumabi, pagkakahaba-haba na namin din tingnan mo naman, kung saan palusot-lusot ang mga motor na ito. Akala mo, ikita sila Ay, bago ako makadati sa pupunta, ako'y lambot na Bakit? Napaka-reklamador na rin katabi ko
Sabi ko, pwede ka magpasalamat ka muna. Magpasalamat ka. Saan? May sasakyan ka, nakakapag-drive ka, marunong ka mag-drive, may lisensya ka. Yung iba, nakuha ang lisensya, magpasalamat ka. Bakit? Katatapos-tapos lang natin magmerienda. Kung kayo gutom pa. Magpasalamat ka. Maghanap ka na ipapasalamat. Now, ulit, tatanungin kita, gusto mo bang kasamang reklamador? Sagot naman. Ako makapag... Yan na. Okay. Sa palagay mo, gusto ba ni Lord kasamang reklamador? Ikaw nga'y ayaw mo. Napakarami nang ibinigay ng Diyos sa iyo. Napakarami na. We just have to count our blessing. And do not delay His blessing by having an ungrateful heart. Count your blessing. Okay, itong ating gagawin. We will count our blessing. Itong gagawin mo. Please stand up. Please stand up. Meron akong kausap sa Messenger, online member. Mga mahal ko yung mga taong yun nagkukwento sila yung sunod-sunod daw ang mga pangit na nangyayari. Kanyang iniisa-isa, ganyan-ganyan. And then sabi ko, alam mo, count your blessing. Sabi ko, ako meron akong nakita sa inyo, baka hindi ninyo kita. Pasalamatan ninyo ang Diyos kasi generous kayo. Bakit? Kasi yung iba bago maging generous, it takes time. Tithes pa nga lamang ay may issue na. Tithes pa nga lamang hindi na maging tapat. Akala kasi ng ibang mga generous, it just happened Hindi, kumilos ang Diyos sa inyo. At kayo hinila ng Diyos para maging generous. At pasalamatan mo ang Diyos kasi generous ka. Kasi hindi lahat ng tao ay ganon. At hindi makarating sa ganon. Laging gusto pakabe, kaya lagi ng suspityoso. Ang mga generous, hindi. They give and they're happy. At hindi sila natatakot because alam nila na totoo ang principle ni Lord. The more you give, the more you receive. And then, yun, hindi nyo kita yon, pero kita ko. Hindi ho namin alam. Usually, ang mga generous, hindi nila alam. Hindi nila sinasabing, ako'y generous. Hindi nila alam na sila generous. Padalwa, sabi ko, baka hindi mo nare-realize, yung asawa mong lalaki ay napakabuti at napakabait sa'yo at sa iyong pamilya. Oo nga ho. Kasi marami kasing mga bagay na tayo ay nasanay na, akala natin dapat lang. Sabi ko, hindi. May mga asawang lalaki o babae na kabilanin. Pag sa pamilya nila todong-todo. Pag sa pamilya mo, ang damot. Yung asawa mo, mahal na mahal ang iyong mga magulang, mahal na mahal ang bianan niya, mahal na mahal ang mga kapatid mo. Blessing yan, hindi lahat ganyan. Tingnan ninyo, miski kayo ay tumahimik. And sabi ko, and then, ipagpasalamat ninyo. Nasa abroad kayo yung ibang gustong makapunta dyan. Ako ang nagsimula ng pagka-count ng blessing. And then sila'y pasaya ng pasaya. Oo nga. And then I found out, marami sa atin, hindi na natin alam ang mga blessings natin. Ito nga gusto kong gawin natin ngayon. Make an effort kasi mas mabilis tayong magreklamo Mas mabilis tayong mag-complain. Sanay na sanay ang isip natin. Wired na wired ito. Na makakita ng i-complain. Pero hirap na hirap sa pagpapasalamat kasi hindi sanay. Kaya ngayon sanayin natin. If you want your blessing na hindi na ma-delay, pasalamatan mo si Lord sa blessing na iyong ina-experience ngayon na hindi mo na-appreciate. Kaya yun ang ipagpe-pray ko. Makita mo yung hindi mo nakikita. At ang akala mo'y normal lang. Maraming blessing ka na akala mo'y normal lang. Hindi. Yan ay blessing. Bigay ni Lord sa iyo yan. Are you there? Holy Spirit, I pray, tulungan mo kami na bilangin ang aming mga pagpapala at pasalamatan ka sa bawat isa.
Tell us kung ano yon upang may pagpasalamat namin. Kaya ngayon, church, online viewers, count your blessing. Isa-isahin mo, pasalamatan mo si Lord. Go. I'll give you time. Thank God sa iba't ibang blessing. All my words fall short. Continue. I got nothing. Salamatan mo si Lord. Sige, count your blessing. How could I express all my gratitude? I could sing these songs. Count your blessing. Sige, isa-isahin mo. Salamat, Panginoon, sa pamilya ko, sa kapatid ko, sa magulang ko. Salamat, Panginoon, sa kalakasan ko. Salamat, Panginoon, nag-aaral ako. Salamat, Panginoon, sa trabaho ko. Hindi ko na po i-complain ito, Panginoon, ito'y blessing mo. Salamat po. Salamat po. At ako'y sumusweldo kahit papaano. Hindi ko na po i-complain na maliit ang sweldo ko. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Panginoon, at ako'y meron na kinikita. Salamat po. Salamat po sa aking teacher. Hindi na po ako magko-complain na siya hindi magaling magturo, Lord God. Salamat po. At ako'y may teacher. Salamat po, Lord God. Salamat. Sige, come on. Go. Go. Sige. Kunin mo sa iyong isip, sa iyong damdamin kung ano pa yung ipapasalamat na yon. Yung mga bagay na hindi mo na ipagpasalamat dati. Come on. Mention it. Continue. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? Lord, salamat po sa aming church. Salamat po at kabilang ako, Panginoon, sa church na ito. Dinala mo ako dito. Salamat po, Panginoon. Salamat po at merong technology para makita namin ang preaching. Salamat sa FB Live. Salamat sa YouTube channel. Salamat po, Panginoon, sa worship team. Salamat po, Lord God, sa worship team. Salamat po sa mga instruments. Salamat po, Lord God, sa physical facilities. Salamat po, Lord God, sa aming sasakyan. Salamat po, Lord God, ako'y nakakapag-tricycle, may pamasahe. Salamat po, Lord God, at ako'y malakas, nakakalakad. Salamat sa aking panlasa. Salamat sa aking gana. Salamat po, Lord God, at ikaw ay napakabuti sa akin, sa mga kaibigan ay binibigay mo sa akin. Salamat po, Panginoon, sa aking life group leader. Salamat po, Lord God. Salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming naririnig. Salamat po, ito'y nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Salamat sa protection mo habang kami nagmamaneho, nagdadrive, nagbabiyahe. Salamat sa araw-araw na pagsama mo. Salamat. Come on, church. Punuin mo ang langit ng pagpapasalamat. Continue. Pasalamatan mo ang Diyos. Go. Come on. But I'm nothing else fit for a king.
Church, simula sa araw na ito, wala nang magrereklamo. Amen ba? Sa halip na reklamo ang lalabas sa bibig, magpapasalamat sa Panginoon. Amen? Father God, I pray na habang dumadaan ang panahon, ikaw ay nakakamukha namin. Salamat po, Lord God, sa pagsubok. Now we can see na ang pagsubok ay regalo mo sa amin upang aming mapatunayan at makita sa aming sarili na yung salita mo'y nananatili sa amin. At we know, Father God, kapag ang salita mo'y nananatili, lahat naming hingin ay ibinibigay mo. Lord, hindi ka madamot. Ibinibigay mo lang muna ang dapat naming matanggap. Dahil ikay Diyos na maalam, mabuti. Kaya Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Thank you, you are our God. Thank you, Jesus, you are our Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagpili mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa paghirang mo sa amin. Salamat, Panginoon, napakabuti mo. Salamat, O God. This we pray in Jesus' name, and everybody say, Amen.